Okay, let's start with the discussion on conversion or interest period time between successive conversion or interest. So, magagamit natin to sa formula ng geometric sequence. No? Ang geometric sequence, meron tayong an is equal to a sub 1 r n minus 1. So, sa business mathematics, meron tayong tinatawag na I. Yung I is equal siya sa rate over m. Yung rate ito yung percentage. Yung m, ito yung tinatawag nating interest period time. Ano yung interest period time? Ito yung compounded annually, compounded quarterly, compounded monthly, and semi-annually. So, dito, etong I na to, this represent also our common ratio, no? Sulat natin dito rate para hindi malito. Yung common ratio natin sa formula ng geometric sequence, ito lang din yung I natin. So, gagamitin natin yung percentage, symbol na lang, tapos yung M. So, ang ibig sabihin ng M dito, ano yung hati ng interest kada annually. Pagka annually, susulat nyo lang to sa problem as 1. O next, pagka quarterly naman, isusulat nyo to sa problem na 4. So, ano ibig sabihin yan? 3 beses lang magkaka-interest sa isang buong taon. O, next, dito naman sa compounded monthly, this is kada buwan, no? So monthly kada buwan. Semi-annually naman, semi-annually. So kung matatandaan, meron tayong compounded annually, semi-annually, hahatiin lang natin siya sa dalawa. So ilang beses 'yon. So kada 6 months magkaka-interest siya, no? So ganun ang gagawin natin. So punta tayo sa sorry. Siguro na ano. Punta tayo sa problem natin. So, here's the example number 3. So, this is just continuation of the last time discussion. So, ayan. So, here's the problem. Sabi dito, 3,000 pesos is placed in an account at 5% interest, compounded quarterly for 5 years. No? How much is the account at the end of 5 years? So, sabi dito, naglagay daw siya ng pera sa account. So, ibig sabihin, tumataas yung value niya. Oh. Kung tumataas yan, appreciate to ng 5%. Then, nakalagay sa given, compounded quarterly and 5 years. So, dito, ito hindi naman natutanong. So, let's do our formula. So, the formula we are going to use is geometric sequence. An is equal to a sub 1 r n minus 1. So, next. So, same process lang naman tayo. Dito, ang process natin, first, let's get the value of our r. So, to get the value of r, so let's do have the rate, no? I'm sorry. So, let's do have this one. So, dagdag natin, we have 1 plus, idagdag natin sa makukuha nating I. So, isulat natin, no? So, yung I kasi, this is equivalent to the percentage over M. So, kung matatandaan kanina, so, ayun siya. So, isusulat natin, ano ba yung percentage natin? So, yung percentage natin, mag-appreciate siya ng 5%. So, since appreciate yung nilagay natin, no, naglagay tayo ng addition dito. Next, sabi dito, quarterly daw ang 5% na to. So, 3 beses daw siya magkaka-interest. So, this is 0.05. 5% yun. Divide natin siya sa M. Ano ba yung M natin? M is quarterly. So, this is equivalent to 0.0125. So, ang gagawin lang natin dito, equals lang natin 1 plus 0.0125. So, this is equivalent to 1.0125. So, this is the value of your R. Next. So, in process lang tayo. Let's find our A sub 1. So, ano nga ba yung A sub 1 natin? So, first, magkano ba ang value kanina? So, kung babalikan natin yung problem, ang value is 3,000 pesos. Then, imumultiply lang natin siya sa R. So, ang mangyayari, 3,000 times the R is 1.0125 equals natin siya sa 3,037.5. So, this is now your A sub 1. Next. So, kung mapapansin natin sa formula, so we have our A sub 1, we have our R, yung N wala pa rin. So, ano nga ba yung N natin? No, yung AN natin. So, our N is ilan beses ba siya mahahati? Sabi dito, so we have quarterly, di ba? So, this is 4, tapos 5 years daw. So, ang gagawin lang natin dyan ay 4 times 5.
So 4 times 5 is 20. So our AN now is 20 dapat, no? So using the formula of geometric sequence, sulat ko na lang dito. So A20 is equal to our A sub 1, which is ito. Box natin para makita nyo maayos. So 3037.5 times natin siya dito 1.0125. Raise natin to saan? Sa 20 minus 1. So equals ko lang dito banda. So re-write lang natin to 3037.5 1.0125 tapos 19. So you may direct this one on your calculator. So ang makukuha ninyo na A20 is equal to 3,846.11. So here is now your answer. Or you may also write this one since may space tayo, sulat natin yung word. So the amount in the account after 5 years is nakuha natin value 38,000 3,846.11 peso. Lagyan pala natin to ng peso. So now that is our answer. Okay, so let's do have our example number 4. So our example number 4 is just same problem as this example number 3, no? Pero ito na nga, same pa rin ang process. So R tayo, sabi dito ay savings account to. Pagka savings, appreciate to. So the savings account has annual interest rate of 3% or 3%, then compounded monthly. Then find the amount in 18 months after 5,000 pesos is invested. So this is 5,000 naman. So appreciate din to, 1 plus I pa rin tayo dito. So ano kasi yung I natin? I natin is the percentage over M. So ano ba yung percentage natin? So 3% is 0.03 over M. So M natin is compounded monthly ang nakalagay. So bali ang gagawin, divide natin siya sa 12. So next, ano ba tong divided by 12? So this is 0.0025. Then ilagay lang natin dito. So ang ginagamit natin R o common ratio. So 1 plus lang tayo sa 0.0025. So this is equivalent to 1.0025. Ito 4 decimal pa rin to. Pasok pa rin siya sa 6 decimal places. So this is now your R. Next, let's do have your A sub 1. So paano naman natin kukunin yung A sub 1? So yung value ng pera na ini-invest is 5,000. Multiply lang natin siya sa nakuha nating R. So times natin siya sa R, which is 1.0025. So this is equivalent to 5,012.5. So this is your A sub 1. Next, ano naman yung natin? Yung M. Yung N, sorry. Yung N natin is stated na dito. Sabi dito, di ba monthly siya? Ilang months ba ang binibigay? Sabi dito, find the amount in the account 18 months after 5,000 pesos is invested. So, naka-months na siya, hindi siya naka-year. So, since naka-months na siya, ayan. So, ang gagamitin natin, 18 months. Then, using the formula, ano bang formula natin? AN is equal to A sub 1 R N minus 1. So, A18 na to is equal to A sub 1 natin. A sub 1 natin is ito, 5,012.5 times natin, yung R natin, 1.0025. Raise natin siya sa N, which is 18 minus 1. So
So, sulit lang natin. Igit na lang natin para makita nyo maayos. Re-write lang natin 5,012.5 1.0025. So, 18 minus 1 is 17. Pagka tinype nyo sa calculator, ang makukuha nyo ay so, ang makukuha dito ay 5,229.85 pesos. So, this is now your A18. So, kung isusulat natin, the amount after 18 months is 5,229.85. So, sulat natin yung word. After, lagay ko na lang mas, no? Shortcut lang naman yun. Pero pag isusulat nyo, mali yan. Pagka naka-shortcut. 5,229.85. So, this is now your answer. So, thank you for listening. Bigyan ko na lang kayo ng gagawin.